Good morning po sa inyong lahat at ngayon po ako ay nagbabalik po sa aking YouTube channel Iron Politic. Ika nga po Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Mindanao daw ay Republic of China na ito raw ay kay Digong. Ito naman po, pag-uusapan natin po ang ating talakayan po dito tungkol sa mga taong mga sikat na popular sa larangan ng mga Amerikano na mga singer, mga political, mga architect, mga banda, yan, yung mga paghahamon nila kay Lord na kung paano nila hamunin si Lord. Ito nga po, yung sila ay paghahamon kay Jesus Cristo kung paano nila hinamon si Cristo, sapagkat ito'y po ay humantong po sa mga katulad to yung nangyari last week na nasunugan ang buong napakalawak, malaki pa sa Makati, Tumuntalbang, malawak talaga ang nasunog sa Los Angeles dahil sa ginawa nilang paghahamon kay Lord. Una po, ito pong si Thomas Andrew, isa po siyang architect na naglikha ng isang barko ng parang Titanic. Yan. Super galing niya na mag-architect ng barko, na malalaking barko. Mayroon pong nag-interview sa kanya, ang sabi sa kanya ng isang reporter, ano daw ang masasabi niya sa paggawa ng barko. Ito ang sinagot niya, "Ever God herself could not sink this ship." Hindi kalaunan bumiyahe ang barko at lumubog ito ang barkong to at bumangga. Hindi natin malaman kung saan sa bumangga. At maraming namatay na katao, 150,000 ang namatay na tao kasama sa doon. Kasi itong mga tao to ay mapagmalaki sa kanyang pagkatao, pero hinahamon nila ang Diyos, pero hindi dapat nila hamunin ang Diyos. Number 2, si John Lennon, hinangaan ng isang bayanang Pilipino, pati Amerika, dahil sa ganyang talento na pagkanta. Ang sabi ni John Lennon, meron din nag-interview sa kanya, ang sabi ni John Lennon, "Christianity will end is well disappear. I do not have to accuse about that I answered then Jesus was okay, but his subjects are too simple. Today we are more famous than him." Maraming taong nagalit sa kanya dahil sa sinabi niya itong binitawan niyang salita. Ngayon po, si John Lennon po ay namatay sa kanyang bahay, sa harapan ng kanyang bahay, at binaril po siya ng kanyang tagahanga na sa tapat ng kanyang bahay. Doon po nangyari at siya po ay namatay. Yan po ang kahulugan niyang pagkabuhay ni John Lennon. Pangatlo, ito po, si Christian Hewell namatay sa isang van sa sunog. Ito yung van nito ay nirent lang niya. Namatay po ito dahil po sa kanyang paghahamon kay Lord. Ang sabi niya, the book was turned
ever writing, the Bible word of God was. Yan ang sinabi niya. Hindi po dapat magsasalita siya ng ganito kay Lord dahil sa paghahamon niya. Akala siguro niya siya na ang popular. Pangatlo, pang-apat na po ito, si Marilyn Moore. Si Marilyn Moore po ay isang Hollywood actress na mahusay na actress. Meron pong lumapit kay Marilyn Moore na hinikayat na siya na sumanib siya. Gumasa, para bang sumanib sa kanyang religion, pero Katoliko naman ito. Itong si Phil Durham na isang pastor ito at inihikayat niya si Marilyn Moore na para lumapit sa kanya kay Lord. Pero ang sabi ni Marilyn Moore ay hindi niya kailangan si Lord. Hindi kalaunan si Marilyn Moore ay naging addict, nalulong siya sa droga. Sige nga. Kaya nga siya ini-invite ng isang pastor dahil nga po gusto niyang mapalapit sa kay Lord. Pero po namatay rin sa kalaunan si Marilyn Moore dahil sa lulong sa drug. Namatay siya sa kanyang loob ng kanyang kwarto. Yan po ang mga kahinat na lang ng mga taong mapagmalaki sa kanya. Kasusa. Si Kasusa ay isang bisexual singer na mahusay na rock star. Isa itong bisexual. Pero po, nagyoyosi siya sa kanyang concert pagkatapos sinabi niya kay Lord na God is for you. Parang ginanon niya yung usok na pinataas ng Diyos siya nagbugas sa langit at sinabihan niya God is for you. Hindi yung nagtagal ang buhay ni Kasusa. Siya po ay namatay sa lung cancer. Nagkaroon ng cancer ang kanyang baga. Iyon ang kanyang sanghin, kinamatay. Si Bon Scott. Si Bon Scott ay popular na rockstar Australia noong 1959. Namatay po siya dahil sa alcohol. Ito ang sabi niya sa kanyang mga tagahanga, don't the highway and hill. Yun ang sinabi niya. Kaya po siya ay namatay rin sa lulong sa alak. Ito naman po, ang ating topic ay si Tancredo Neves. Isa po itong political na lumaban ito sa Brazil na bilang isang presidente na mataas din ang kanyang pangarap na paghahamon niya kay Lord. Pero sa kalaunan po ay namatay po siya at sa kanyang sakit dahil at ito ay hindi siya nakapanumpa sa kanyang posisyon. Kaya namatay rin siya. Sa ngayon po, ito naman po ang ating talakayan po kay Kibuloy. Si Kibuloy naman po ay nakulong dahil sa kanyang ambisyon na sinasabi niyang, ako ang inyong Diyos, hindi kayo makakarating sa inyong pinaroroonan kung hindi kayo sasamba sa akin. Diba? Yan ang mga talinghaga ni Kibuloy. Anong nangyari sa kanya? Ayun, marami nagprotesta na ipakulong siya dahil sa isang rapist.
At ipatitigil niya ang traffic sa EDSA. Dahil siya raw ay si Lord. Anak daw siya ng Lord. Anak siya ng Diyos. Asa na ngayon siya? Asa na sinasabing anak ng Diyos? Ngayon nasa na siya? Nakakulong. Di ba? Ito naman po, itong kay Duterte. Si Duterte ngayon ay ini-impeach, dinidisbar ng taong bayan dahil sa kanyang pagkaabogado. Dahil isa raw itong mapaghimok sa kapwa, isang mamamatay tao at dinuduraan niyang mga pare, pati ang Diyos ay nimumura niya. Ngayon nasa na siya? Di ba? Na-disbar? Dahil sa paggamon niya sa mga sa ating Panginoon. Kaya po tayong mga kababayan ko, sana po magdasal kayo at tayo po ay meron tayong Diyos. Hindi po magtatagal yan. Si Digong ay mawawalan po ng lisensya dahil hindi naman niya nagagamit ang kanyang pagka-abogado, dahil kung ito'y magiging abogado lang ni Sara Duterte ay papatay lang sa ng tao at nakakahiya. Kung magiging abogado din si Sara Duterte, dahil pangliling lang ang gagawin niya sa husgado. Kaya mga kababayan ko, tayo po ay mayroong Panginoon. Manalangin at tayo po ay humingi ng tawad sa Kanya. Sabihin natin na tayo ay humihingi ng pasensya sa ating Panginoon. Yan po ang dapat natin matutunan. Dahil sa ngayon, ang Los Angeles, ang number 1 na naapektuhan ngayon dahil sa parusa na binigay sa kanila, dahil sa panghihimok nila kay Lord, na sinasabi nila na walang ambag si Lord. Masamang salita yan. Hindi niyo dapat kayo magsasalita ng ganyan dahil masakit po yan, sapagkat si Lord lang ang nagbigay ng buhay sa atin. Paano po? Maraming salamat po. Sana po ay meron po kayong natutunan sa akin dahil tayo po ay merong Diyos. Maraming po salamat. Paki-like and share at ang aking YouTube channel. Bye-bye.